Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, sinampahan na ho ng kasong malversation at graft itong big time contractor na si Sara Diskaya para ho dito sa maanumalyang flood control project sa Davao Occidental. At syempre nagkakalaga ho ito ng halos 100 milyong piso itong flood control project sa Davao Occidental. Kaya ho sinampahan ho siya si Sara Diskaya at iba pa ho nga opisyal ng Timothy Construction Corporation at mga opisyal din ho ng DPWH. At wala hong piyansa na nirekomenda para sa mga kasong ito. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, December 6, 2025, sinong korap na opisyal ang gusto mong makita sa kulungan ngayong Pasko? Ayan ho, napakaganda ho ng ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Sinong korap na opisyal ang gusto mong makita sa kulungan ngayong Pasko? Ayan ho, mag-text na inyong mga opinion, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At yun na nga ho, sinampahan na ho si Sara Diskaya ng kaso. Formal na sinampahan ho ng kaso. Ang kaso ho niya ay graft at malversation. Dahil ho ito doon sa flood control project sa Davao Occidental na ito nga ho, in-inspect ho ito ng DPWH at nakita na talagang wala naman ho palang flood control project ho doon sa Davao Occidental. Kaso nga lang ho, meron ho doon na naisumiting mga dokumento nga ho, may mga final billing, may mga pictures. Ito nga ho, ito yung sinasabi ng ating Pangulong Marcos Jr. kahapon, no? May mga final billing, may mga pictures ho, may mga certificate na talagang natapos nga daw ho itong proyekto na to. Pero pagdating nila doon sa Davao nitong Setyembre, no, ay wala akong nakitang flood control project ho doon. Kaya ito talagang malinaw ho na malversation at graft, kaya ikinaso na ho, no, dito sa RTC dito sa Davao at kinasuhan na nga po itong si Sara Diskaya. At yung mga opisyal din ho ng Timothy Construction Corporation na sila ho ang direkta o indirektang nagmamay-ari at pati na rin ho yung mga opisyal ng DPWH sa Davao Occidental na nakakasakop ho doon sa lugar. Kasi syempre hindi naman ho niya magagawa ito mag-isa, no? Kung siya lang ho mag-isa, meron ho mga certification galing sa DPWH doon na natapos yung flood control project pero wala naman ho palang nakita, no? So talagang magkakasabwat ho ito, may mga sabwatan ho talagang nangyayari. So ayan ho, tingnan ho natin kung may implement at maglalabas ho ang korte ng warrant of arrest para ho arestuin itong si Sara Diskaya at yung iba pa hong mga opisyal ng DPWH. Pero syempre noong nakaraang 2 linggo ay may mga naaresto na rin ho dito sa Maynila naman yung mga opisyal din ho ng DPWH na involved din ho sa ibang mga flood control projects. At syempre kasama ho doon sa warrant of arrest ay ayan ho si Zaldico, si dating Congressman Zaldico na hanggang ngayon ay patuloy pa rin nagtatago at wala ho dito sa ating bansa. So titingnan ho natin yan kung mapapabalik na ba, makakansela na ba yung kanyang pasaporte, no? Para ho siya ay mapabalik na ho dito sa Pilipinas bago magpasko at kaharapin ho yung kanyang mga samot-saring kaso dito sa flood control projects. At syempre ho, no, ang dami na rin ho nangyari doon sa pamilya Diskaya simula ho nung nabunyag itong flood control projects. At tatanggalan na rin ho ng lisensya, no, yung kanyang mga kumpanya. At kasali na nga rin ho itong Timothy Construction Corporation. Tapos meron pa daw hong siyam na kumpanya dito sa Pasig City, no, na tinanggalan na rin ng lisensya para mag-operate. At tinanggalan na rin ho sila ng PCAB license na kung saan na hindi na ho sila maaring pumasok sa pagkokontraktor dito sa gobyerno. At syempre kahapon din ho pinasubasta na, pina-auction na yung mga kanilang mga sasakyan, no, yung mga mamahaling sasakyan
na talaga ng mga kahindik-hindik, nakakagulat ho talaga kung gaano sila nagkamal talaga ng ganung kadaming sasakyan, ganung kadaming salapi, bilyones ho, no? Para ho dito sa mga allegedly galing ho dito sa mga flood control projects ng ating pamahalaan. Kaya ayan ho, sumagot ho kayo sa ating tanong sa bayan. Sinong korap na opisyal ang gusto mong makita ngayong sa kulungan ngayong Pasko? Ayan ho, kasi ho, ito syempre makikita natin kung si Sara Diskaya makukulong nga ba. Ayan ho, yung si Curly Diskaya, yung asawa din niya, involved din naman doon sa mga flood control projects. Nakita natin yung mga opisyal ng gobyerno ng DPWH na nakakulong na ho. So mga empleyado. Paano naman ho yung mga malalaking isda? Wala pa tayong nakikita malalaking isda. Marami hong pinangalanan itong ICI or Independent Commission for Infrastructure na nirekomenda nilang sampahan ng kaso. Kasali na nga ho yung mga senador. Pero ngayon ho, wala pa ho tayong nakikita ang sinasampang kaso at wala pa rin ho syempre warrant of arrest tayong nakikita. At ayan ho, 19 days na lamang Pasko na at ilang araw na lamang ho ay 2026 na. So kung 19 days ang Pasko, ang 2026 ho ay ilang araw na lang din ho. From that, no, mga 25 days na lang, 2026 na matatapos na yung taon, wala pa rin ho tayong nakikita na talagang malaking isda na nakukulong dito sa flood control controversy ho na ito. So yan ho ang dapat nating abangan at yan ho ang gusto talaga ng taong bayan makita kung sino talaga yung mastermind, kung sino talaga yung promotor dito sa mga flood control projects. Hindi naman ho ito magagawa ng mga maliliit na isda kung wala yung malalaking isda. Kaya ayan ho, yan ho ang tututukan natin, aabangan ho natin. Wag ho tayong magsawa, wag ho natin kalimutan itong isyong ito dahil ho talaga ay bilyones ho ang involved dito. At talaga naman ang bayan ho natin ay nalulunod na ho dahil ho sa mga baha, sa bagyo. At wala ho tayong matinong flood control projects dahil ho binubulsa lamang ho pala ng ilang individual. Ito, sa pagbabalik na naman ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.